pagkatanggap ho ng Senado ng Articles of Impeachment, kinakailangang bubuuin na nila yung impeachment court. Sila din naman ho yun, yung 24 senators natin. At ang magiging prosecutor naman, yung taga-usig, yung mga congressman din. Pipili sila sa kanilang mga kasamahan, pwede rin silang kumuha ng mga private lawyers para tulungan sila. Ang magpipreside ho dyan, kung ang nasasakdal yung Vice President pababa, ang presiding officer yung Senate President. Kung ang nasasakdal ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, pupunta ho yung Chief Justice. Siya ang presiding officer, lahat ng 24 na senador, kasama ang Senate President, sila ang mga hukom. Ngayon, once ho na organize yung impeachment court, i-schedule na nila ang trial, bibigyan na ng kopya nung articles of impeachment yung nasasakdal at pasasagutin nila. Pagkatapos ho niyan, magkakaroon sila ng pre-trial para makita sino ba testigo nyo, ano-ano ba mga dokumento nyo para mabilisan yung pagdinig. Ang nakasaad ho sa konstitusyon, to render a verdict of guilty, kailangan at least 2/3 of all the members of the Senate, kailangan guilty ang boto nila. So halimbawa, meron hong isang senador, wala siya, so hindi siya pwedeng boboto. Pero yung 2/3, bibilangin din base pa rin sa 24. Kinakailangan at least 16 ang boto to convict any high-ranking impeachable official.